22 to 32. Ito po ay nung siya ay nagpalayas ng maruming espiritu. Matthew chapter 12, 22. Dinala noon kay Jesus ang isang lalaking bulag at pipi na sinasapian ng demonyo. Pinagaling siya ni Jesus kaya't siya'y nakakita at nakapagsalita. Namangha ang lahat at sinabi nila, "Ito na kaya ang anak ni David?" Nang marinig ito ng mga Pariseo, sinabi nila, nakapagpapalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. Subalit alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, ang bawat kahariang naglalaban-laban ang mga mamamayan ay babagsak, at alinmang bayan o sambahayang sila ang naglalaban ay mawawasak. Kaya kung si Satanas ang nagpapalayas kay Satanas, kinakalaban niya ang kanyang sarili. Kung gayon, paano pa niya mapapanatili ang kanyang kaharian? Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul, sa kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod? Ang ginagawa nila ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngunit kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Jesus drive out demons by the power of the Holy Spirit. Kaya nga po, hindi po sila mapaghiwalay, and even in the ministry, bakit kailangan po natin matanggap ang banal na Espiritu? Kasi nga, diba, sa Acts chapter 1 verse 8, ang sabi doon, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses. Paano po tayo magiging witness? Wala naman po tayo doon sa panahon ng ating Panginoong Yesus. Paano po tayo makakapagpahayag ng katotohanan? Hindi naman natin mismo nakita doon. Hindi ba? But the Holy Spirit is the Spirit of truth. At ano po ang sabi ng ating Panginoong Yesus patungkol sa banal na Espiritu? Siya ang magpapaalala at siya ang magtuturo sa atin ng katotohanan. Kaya nga, in doing the work of God, in our ministry, we need the Holy Spirit. Because He is the Spirit of God. And He is God. Ang gawain ng Diyos, kailangan ng pagkilos din ng Diyos. Kasi, kung wala ang pagkilos ng Diyos doon, ritual na lang yun. He is the Spirit of truth, at hindi po siya nagtatestify ng kung sino man, kundi ang tinetestify lang po niya about Jesus. Ang tao po sadyang makakalimutin, at alam ng Diyos iyon. Kaya nga ipinadala niya ang banal na Espiritu to remind us, magpaalala sa atin, at magturo sa atin. Kasi without the Holy Spirit, kanya-kanya po tayo ng pagkakaintindi ng salita ng Diyos. Iba-iba. Hindi magkakaintindihan talaga ang mga tao. The Holy Spirit does not go against, hindi po siya tumataliwas o lumalabag sa salita ng ating Panginoong Yesus. At ang salita din po ng ating Panginoong Yesus, hindi rin po siya tumataliwas o umaalis o ibang salita
na sinabi ng Diyos Ama. Sa aklat po ng 1, chapter 12, verse 49 to 50, siya mismo ang nagsabi. John chapter 12, 49 to 50, sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang pinapasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag. So the word of Jesus comes from the Father. Hindi po siya nagsasalita na hindi naaayon sa salita din ng Ama. At ano po ba ang pinapaalala din ng Banal na Espiritu? Ang salita lang din naman ng ating Panginoong Jesus. He will remind us of everything that I have said to you. At maging gano'n na din, even in the works, they are one. Papaano? Sa John 5, verse 19, ang sabi po doon, kaya sinabi sa kanila ni Jesus, pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng Ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama ay siya rin ginagawa ng anak. Sapagkat minamahal ng Ama ang anak at pinapakita sa anak ang lahat ng ginagawa niya at higit pa sa mga ito ang mga gawang ipapakita sa kanya ng Ama upang kayo'y mamangha. Kung ano po ang ginagawa ng ating Panginoong Hesus, yun po ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Paano po ba natututo ang isang bata? Imagine, ang isang bata na sobrang liit. Alam na po ba niya lahat? Alam na po ba niya na magsalita? Alam na po ba niya na kung ito ay gagawin niya, ay kakapahamak niya, o kung ito ang gagawin niya, ay kakabuti niya? Natututo po ang mga bata, especially mga baby, kapag nakikita niya, patuloy niya na napapakinggan kung ano yung sinasabi, kung ano yung ginagawa ng mga nakapalibot sa kanya. Sino ba ang pinaka-close sa mga bata? Malamang ang magulang. Kasi sila ang nag-aalaga. Simula ng simula pa. Kaya nga, kung paano lumaki ang isang bata, tignan po natin at patuloy na babalik talaga sa magulang o kung sino man ang nakapalibot sa kanya. And the Holy Spirit, ano po bang ginagawa? Ano po bang ginagawa din ng Banal na Espiritu? Hindi po ba? Through the Holy Spirit, by the Holy Spirit through us, whenever we lay hands, kagaya sa Mark 16 to 18, kung sino man ang sumasampalataya, Marcos, ang sino mang sumasampalataya at mabautismuhan ay malilinis, ngunit ang ayaw sumampalataya ay mapaparusahan. Ang sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. The Holy Spirit working still. Hindi lamang po sa Book of Acts natatapos ang pagkilos ng Banal na Espiritu, sapagkat kung gayon, ano po pala ang Espiritong natanggap natin? When we receive the Holy Spirit, talagang
mahirap itanggi ang Panginoong Hesus, maging ang kanyang salita. Kasi maranasan natin. When Jesus comes, siya po ay nagpalayas, siya po ay nangaral, siya po ay bumuhay ng mga patay, siya po ay nagpagaling ng mga may sakit. And what is the Holy Spirit doing right now? Lalo na, tayo din naman na naka-receive ng banal na Espiritu, we have work to do. Kagaya ng ating Panginoong Hesus, He commanded, tayo din naman ay magpapalayas ng mga demonyo, magpapagaling ng mga may sakit, papatungan ng kamay natin. Tayo din naman ay magpapahayag. Tayo din naman ay mangangaral. Dati po, ang paniniwala ko talaga, kasi hindi po ako na galing talaga ng Kristiyano. I mean, Romanong Katoliko po talaga ang kinalakihan ko. Sa title po natin, ang sabi, ang nakalagay po doon, Jesus, the one and only God, who will reign forever. Pag sinabi po natin Jesus, hindi po siya kagaya ng alam ng karamihan at akala ko din dati na pangalan lang ng anak. Kasi ang akala ko talaga, maling akala, kasi hindi nagbubuklat ng Biblia at nagbabasa. Kasi hindi naman po talaga natin maitatanggi, karamihan po talaga ng mga Katoliko, Kristiyano, hindi naman po lahat nagbabasa ng Biblia. Kasi ang pagkakaintindi ko, ang pangalang Jesus ay pangalan lang ng anak. But Jesus, the name Jesus, is not just the name of the Son. Alam po natin na ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu ay iisa. At ang ating pong Diyos, our triune God, the one and only God, iisa din po sila sa pangalan. Okay? Kaya po, kapag tumatawag po tayo ng Jesus, we are calling the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Makipagbukas po kayo sa aklat po ng 1, chapter 17, verse 11. Ang sabi po dito, at ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Iniiwan ko na ang sanlibutan ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin, upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila'y maging isa. Kung babasahin po natin muli at iintindihin, may intindihan po talaga natin na ang pangalang Jesus ay nagmula sa Ama na ibinigay niya sa anak. The name Jesus is originally from the Father, given to the Son. Hindi po si Jose o si Maria ang nag-decide na pangalanan po siyang Jesus. Kasi kung babasahin po natin sa aklat po ng Mateo, chapter 1, verse 20 to 21, sinabi sa kanya ng anghel, bumangon ka, dalihin mo na, sa 20,
Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki, at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Hindi po si Maria at si Jose ang nag-decide ng pangalang Jesus. But the angel of the Lord said na siya ay papangalanan mong Jesus. At araw-araw po, kapag tayo po ay nagba-Bible reading, lagi po nating binabasa ang aklat ng Philippians, chapter 2. Doon po sa verse 9 to 11, God gave him the name above every name, where every knees will bow and every tongue will acknowledge. Pag sinabi po nating name above every name, meron pa po bang hihigit pa sa pangalang iyon? Meron pa po ba? Ang Diyos na mismo nagsabi, wala na pong hihigit sa pangalang Jesus. At sa pangalang Jesus, lahat ay luluhod sa langit at sa lupa, at sa ilalim ng lupa, lahat ay magpapahayag na siya ang Panginoon. Paano naman ang banal na Espiritu? Kung ang Diyos Ama at ang Anak, iisa sa pangalan, paano din naman ang banal na Espiritu? John 14:26, ipapadala ang banal na Espiritu sa pangalan ko. Ibig sabihin sa pangalang Jesus. Sorry po kung sobrang dami ng verses, pero gusto ko lang din po na maintindihan at magbasa din po ang bawat isa. Katulad ng isang Berean na hindi lamang makikinig, kundi magsasaliksik kung totoo ba talaga ang sinasabi niya. Kung totoo ba talaga ang sinasabi ng mga lingkod ng Diyos. That's why I'm giving the verses. At maging ganun na din naman sa Matthew 28:19, di ba? Ang sabi doon, Jesus commanded his disciples, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya't habang kayo yumahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ano po ang ginawa ng kanyang mga disipulo? Sa aklat po ng Gawa, chapter 2, verse 38, si Pedro, ang sabi po ni Pedro doon, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gifts of the Holy Spirit. Ang mga disipulo po ba ng ating Panginoong Jesus na kasama niya, hindi po ba nila naintindihan ang sinabi ng ating Panginoong Jesus na bautismuhan mo sila? Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ang Banal na Espiritu. And before po sila na mangaral, inintay po nila the Spirit of Truth, ang Banal na Espiritu. Kaya imposibleng hindi po nila naintindihan ang sinabi ng ating Panginoong Jesus, the command that is given to them. Kaya nga Peter said, they were baptized everyone. Be baptized every one of you in the name of Jesus. Hindi lamang po dyan. Also in Acts chapter 10 verse 48.
They were baptized in the name of Jesus Christ. Even Paul, Acts 19 verse 5. Nung napakinggan ng mga tao ang sinabi ni Paul, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Jesus. Kung hindi pa po talaga na maintindihan iyon, ay nako talaga. Pray for wisdom. And I suggest to those who really want to know the truth, because I myself did it. Hindi pa man po ako natuturuan noon. Pero ang puso ko nagnanais na malaman ang katotohanan. And I prayed. Let me know. And I suggest each and everyone, because God said, kung sino man ang naghahanap sa Kanya, ay makikita po siya. So the name Jesus is not just the name of the Son, but is also the name of the Father and the Holy Spirit. Iisa po sila ng pangalan. Kaya nga po, sa title po natin, Jesus, the one and only God who will reign forever. Hindi lang po ang anak ang pinapatungkulan, kundi ang nag-iisang Diyos. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Sa pangalang Jesus, ano po ba? Ang pangalang Jesus nagtataglay ng otoridad. Kaya nga, in Matthew 28 verse 18, all authority in heaven and in earth has been given to me. Kaya nga, din sasabi niya kanina, sa pangalan ko, magpapalayas. Sa pangalang Jesus lamang, magpapalayas, magpapagaling ng mga may sakit. And whenever you ask in my name, kapag kayo'y hihingi, ibibigay sa inyo, maghihingi sa pangalan ko, ibibigay sa inyo. The name Jesus is a powerful name. Hindi lamang siya nagtataglay ng otoridad, kundi kapangyarihan. Na maging ang mga demonyo ay nanginginig. Basahin po natin sa aklat mo ng Acts, chapter 19, verse 13 to 16. Gawa 19:13. May ilang Hudyo roon na naglilibot at nagpapalayas ng masasamang espiritu. Pinapangahasan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa pagpapalayas ng masasamang espiritu sa mga sinasapian ng mga ito. Sinasabi nila, sa pangalan ni Hesus na ipinapangaral ni Pablo, inuutos ko sa inyo, lumabas kayo. Kabilang sa gumagawa nito ay ang 7 anak na lalaki ni Eskeva, isang pinakapunong pari ng mga Hudyo. 15. Subalit, sinagot sila ng masamang espiritu. Kilala ko si Jesus, kilala ko rin si Pablo, ngunit sino ba kayo? At sila'y nilundag ng lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Tinalo silang lahat at malubhang sinaktan. Ano pat hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. Kilala po ng mga demonyo kung totoo po tayo na mananampalataya. Kung tinatanggap ba talaga natin ang pangalang Jesus o sinasabi lang natin? The demon, the
unclean spirits, kilala po nila ang Panginoong Jesus. Ang pangalang Jesus, they acknowledge it. And if the person, ang isang tao na nagpapalaya sa kanila, hindi naman talaga sinampalatayahan, hindi naman talaga tinanggap at pinanghahawakan ng Panginoong Jesus, ang pangalang Jesus, alam din po nila. Kaya nga, ano po ang nangyari dito? Binugbog. Papaano din po siya nagpalayas? Sa pangalang Jesus na ipinapangaral ni Pablo, so ibig sabihin, hindi siya mismo kumbensido. Hindi niya mismo tinatanggap or ina-acknowledge the power and authority of the name Jesus. At hindi niya mismo kilala talaga. Kasi if kilala po talaga natin ang ating Diyos, alam natin kung ano ang taglay-taglay ng pangalang Jesus, then without a doubt, with boldness, lumayas ka. Hindi na ikaw na maruming espiritu sa pangalang Jesus na ipinapangaral ng aming pastor, lumayas ka. No. Kasi nga pinanghahawakan mo. Sinasampalatayan mo, taglay-taglay mo. And you can speak boldly. And you can cast out boldly. Using the name Jesus. As you possess it. At sa pangalang Jesus lamang din po, merong kaligtasan. Acts 4:12. Ano po ang sabi doon? Acts chapter 4, verse 12. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Wala nang ibang pangalan kung saan tayo po ay maliligtas. Only in the name Jesus. Hindi po tayo makakapunta ng langit dahil tayo po ay sobrang yaman. Madami po tayo ng kayamanan. So I remember, meron pa akong napanood dati sa movie na kapag namatay sila, merong malaking scale. Tapos, kung gaano kadami ang yaman mo, yun ang ilalagay doon. Pag sobrang yaman mo, talagang makakapasok ka. Pag hindi, kawawa ka. Yun ang sukatan nila. But we know the truth. Hindi po sa ating sariling kayamanan o kung meron man tayo, kung anumang meron tayo, tayo po ay maliligtas. At hindi rin po dahil sa sobrang bait natin na hindi na tayo makabasag pinggan, tayo po ay maliligtas. Because sa bawat araw, hindi man natin sinasadya, tayo po ay nakakagawa ng kasalanan. At kapag tayo po ay nagkakasala, tayo nagiging marumi. And when we sin, we are being under the power of death. Ang ating pong Diyos ay banal. Siya po ay banal. Kaya papaano may isang sobrang rumi makakapasok sa isang lugar na napakalinis, makakasama ng ating Diyos na banal. Kaya nga, He commanded, "Be holy, for I am holy." At hindi naman ibig sabihin po nun na magpakabait na tayo. We can only be holy by the blood of Jesus Christ. Wala nang iba ang makakapaglinis sa atin, kundi ang banal na dugo ng ating Panginoong Jesus. Not by our own works, upang wala po tayong maiyayabang. We can say to God, nakapunta ako ng langit
Dahil sobrang bait ko, tinulungan ko na ang lahat. Dahil sobrang yaman ko. Humbleness is perfectly na ipinakita ng ating Panginoong Jesus. At even din sa mga disipulo, kahit ang dami na nilang alam, I am the least. Ako pa ang pinaka mababa. Sa lahat ng mga disipulo, sabi ni Pablo. And even us, yun din naman ang kailangan din natin na tignan sa ating sarili. Kapag tayo na ay sobrang dami ng nalalaman, sobrang dami ng natututunan, baka magmayabang na din tayo. Na hindi nila alam to, ako alam ko to. And we all have that tendency. Maging sa akin po, alam ko, pag hindi talaga mabantayan, maaaring ikakayabang ko lahat ng mga naituro sa akin. That's why we need to repent, humble down. At wala na din pong iba na babalik to judge. Wala nang iba na babalik as a judge din to the living and the dead, but only Jesus. May pagbukas po kayo sa aklat po ng Revelation. Pahayag 11. Simulan po natin sa 15. Pagkatapos ay hinipan ng ikapitong anghel ang kanyang trompeta, at sa langit ay may malalakas na tinig na nagsabi, ang paghahari sa sanlibutan ay paghahari na ngayon ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo. Maghahari siya magpakailanman. At ang 24 na matatandang pinuno na nakaupo sa kanilang trono sa harapan ng Diyos ay nagpatira pa at sumamba sa kanya. Sinabi nila, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang kasalukuyan at ang nakaraan, nagpapasalamat kami na ginamit mo ang iyong walang hanggang kapangyarihan at nagpasimula ka ng maghari. Galit na galit ang mga bansang di kumilala sa iyo dahil dumating na ang panahon ng iyong poot. Ang paghatol sa mga patay at pagbibigay ng gantimpala sa mga propetang lingkod mo at sa iyong mga hinirang. Sa lahat ng may takot sa iyo, dakila man o hamak, panahon na upang wasakin mo ang mga nagwawasak sa daigdig. Alam po natin sa panahon ito, we are already in the end times. Tignan po natin ang ating paligid. Pasama ng pasama ang mundo. Isa-isa, kung ano ang sinabi na mangyayari, ay nagaganap na. Now, when the time comes, kasi hindi naman po natin alam. Acts chapter 1 verse 12, it is not for you to know the time and date the Father has set by His own authority. We don't know. Hindi natin alam kung mamaya, ngayon, maya-maya, mga ilang minuto, bukas, mamayang gabi, siguro susunod na araw. Now, what is your priority? Kapag bumalik po ba ang ating Panginoong Jesus, confident po ba tayo na tayo po ay masasama sa piging doon sa langit? Tayo po ba ay masasama sa mga makakapasok sa langit? Tayo po ba ay papasama sa mga bibigyan ng gantimpala? O tayo po ay kagaya ng iba na wawasakin
at itatapon sa dagat-dagatang apoy. If you are not still confident, if we are not still confident on our salvation, kailan pa po ba tayo magsisimula na magseryoso sa pananampalataya? Kagaya po sa panahon ni Noah, na bago bahain, ang mga tao anong ginagawa? Nagsasaya, nagpapakasal, kung ano-ano pa. It's a normal day. Wala talaga. Normal na normal. Ang dami pang nagkwentuhan, nag-iinuman, nagpapakasaya doon sa kung saan-saan man. Until na pumasok sila Noah sa arko at nagsimula na. Ganon din naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. And when He reigns, He will reign forever. Siya po ay maghahari mula sa walang hanggang paghahari. Wala na pong katapusan iyon. At sa tingin po ba natin ang impyerno? Kasi madami akong nakababasa at naririnig na doon na lang tayo sa impyerno at masaya doon. May party-party. You don't know. Ang impyerno po, hindi nyo po loloobin na mapunta doon. If you hear the testimonies of those close to death, pero kinakabagan ng Diyos, and how they explain their experience. Maging kung babasahin din po natin sa Biblia kung ano ang nasa impyerno, hindi po natin loloobin na mapunta doon. Walang kaligtasan. Habang buhay na pagdurusa at paghihirap. Kung nagdurusa po tayo sa daigdig na ito ngayon, imagine, walang hanggan. Kasi hindi ka naman na mamamatay. Yung iba nagpapakamatay dahil hindi na nila kinakaya sa pag-aakala na yun ay magbibigay sa kanila ng kapahingahan. But they don't know eternal suffering. Kapag namatay po tayo, wala na po tayong chance. At wala din po tayo na karapatan na kunin ang ating buhay sapagkat hindi po sa ating iyon. Kaya piliin mo, magdudusa ka dito o habang buhay kang magdudusa na walang hanggang pagdurusa. Kung nabasa niyo po, the parable of the rich man and Lazarus, kahit isang patak ng tubig ang hinihingi niya, pero hindi na pwede. Ang sabi pa niya, sasabihan niya, mga kamag-anak niya, para hindi na sila mapunta kung nasaan siya. Kaya nga ating Panginoong Jesus nga, namatay at muling nabuhay. At nagpapahayag ng katotohanan. Hindi pa din naman siya pinakinggan. Madami din naman naka-experience. Mamamatay na sila. Pero kinakabagan ng Diyos at muli na binigyan ng pagkakataon at nabuhay. Even their testimonies, hindi din naman pinapakinggan ng madami. Kapag pipiliin po talaga natin na isarado ang kaisipan at ang tenga, kahit ano pa pong gawin, kahit ano pa pong sabihin, walang magagawa. Ang Diyos po natin hindi namimilit. Kung ayaw mo, ayaw mo. Kung hindi mo pagbubuksan ang kanyang pagkatok, hindi siya mamimilit na pumasok sa
sa bahay mo, sa puso mo. Kasi hindi naman po siya magnanakaw. Akyat bahay. Napipilitin ang sarili makapasok. No. It is our decision to make. Sa aklat po ng pahayag, idadagdag ko lamang po. Chapter 21, verse 6 to 8. Sinabi rin niya sa akin, naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sinumang nauuhaw ay bibigyan ko ng tubig na walang bayad mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang makakamtan ng magtatagumpay. So, ibig sabihin po, actually, once saved is always saved is a big no. Kasi nga, ilang beses natin pong mababasa sa Biblia, ang magtatagumpay at mananatili hanggang sa huli, siya lang ang maliligtas. Kaya even if ngayon napakasigasig mo na trumabaho para sa kaharian ng Diyos, na-receive mo na ang Holy Spirit, napaka-powerful mo na for how many years you're doing the work of God. And then, sa pinakahuli, binitawan mo, iniwan mo. Then I'm sorry. Hindi ka nakapagtagumpay. Ako'y magiging Diyos niya at siya nama'y magiging anak ko. Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, hindi lamang po ito physical. Pag sinabi mong mamamatay tao. If we don't tell them about the truth, about the name Jesus, about salvation, hinahayaan na din po natin silang mamatay. Pag wala po tayong pake sa mga kaluluwa, at hindi rin po natin ginawa kung ano yung sinasabi sa Ezekiel 3:18, tayo dito ay mamamatay tao. Kasi alam natin mamamatay sila, pero hindi po natin sila sinabihan. Mga duwag, alam mo na ang katotohanan, hindi mo pa sinasabi at pinapangaral din naman kahit sa kapamilya mo. Kasi natatakot ka na baka i-judge ka, masyado ka ng santo, lumalagpas ka na sa langit sa pagiging devoted mo. Baka masabihan ka ng ganun. Kaya mananahimik ka na lang at sasalinin mo ang katotohanan na libreng binigay, duwag, taksil. Mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay sa lawa na nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Mga mangkukulam. Alam niyo po, hindi lang naman mangkukulam. Mga sumasangguni sa mga mananawas. Kagaya po ng sinabi sa Deuteronomy. Basahin po natin. Deuteronomy 18, verse 10 to 12. Yun. Sino man sa inyo ay huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula. Huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam. 11. Ng mga mananawas.
at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay. 12 po. Sino mang gumagawa ng alinman sa mga ito ay kasuklam-suklam. Kasusuklaman ni Yahweh na inyong Diyos. Pakatatandaan ninyo na iyan ang dahilan kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupain. Pupuntahan ninyo. Mga sumasangguni sa mga espiritu ng mga namatay, mga nagpapatawas, mga mangkukulam, only the name Jesus. Doon po ang tunay na kagalingan. Pag sumangguni po kayo ng mananawa, subukan nyo. Sige, subukan nyo. Tignan natin. Kung hindi ba lalala ang mga sakit? Kung hindi ka ba mamamatay? Kung hindi ka ba mababaliw? Mawawala sa kaisipan? Gumagawa lang po kayo na ikakapahamak nyo. Kinasusuklaman po ng Diyos ang mga gumagawa ng mga iyon. And even yung horoscope na yan, zodiac signs, you don't know. Hindi naman po sa yun ang pinapaniwalaan natin, but they themselves already told us, kung masipag lang po talaga kayo na makinig at manood, ang mga tumaliwas na sa mga gumagawa noon, sila mismo ang nagsasabi, gawain ng demonyo, mga iyon. Even ex-satanist, lahat mga gawain nila. At kung sino man din, ito po ay paalala, kung makikiisa sa mga gawain iyan, lalong-lalo na ngayon, Halloween, kahit wala po kayo, akala niyo po na normal lang or maliit na bagay. But, the moment na nag-participate kayo, sumusuot-suot kayo ng mga costume, bibigay-bigay ng mga candy, nag-aalay sa mga patay, kayo po ay nakikisa na din po sa gawain ng mga kinasusuklaman ng Diyos, mga kaaway ng Diyos. This is an encouragement. Sa mundo pong ito, lahat po tayo ay nakakaranas ng kahirapan. Iba-ibang form. Pero, we must stand firm in faith. Alam po natin na hindi po tayo talaga, our final destination is not on this earth. Kaya magtiis, kung kailangan ng kaladkarin ng sarili para makapunta sa pananambahan, kung kailangan akurot-kuritin ng sarili para makapakinig ng salita ng Diyos. Kasi ako po ginagawa ko. Kasi hindi naman talaga may iwasan minsan. Talagang aantukin. Kaya ginagawa ko, kinukurot ko na lang ang sarili ko. Gumising ka. Kasi kung hindi po natin lalabanan, talagang talo po tayo. Hearing the Word of God, the time na nagpapahayag po o hinahayag ang salita ng Diyos, it is a time for blessing. Kaya po, hanggang sa huli, tayo po ay maging matatag. And if we hear a different gospel, ibig sabihin, ibang katuruan na ipapahayag ng kung sino man, wag po natin ito natatanggapin. Because even sa Old Testament, naka-inline pa din po iyon sa New Testament.
Yung pagdating ng ating Panginoong Jesus, inihayag na din po iyon sa lumang tipan. Through parables, through the prophets. Kung babasahin niyo po ang aklat ng Isaiah, chapter 53, if I'm not mistaken. Sobrang haba po nito. Pero basahin po natin, sumagot ang mga tao, sino ang maniniwala sa ibabalita namin ito? Kanino mo ipapakita ang iyong kapangyarihan? Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod upang parang ugat na natanim sa tuyong lupa, walang katangian o kagandahang makatawag pansin, walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. Kaya nga, nung dumating po ang ating Panginoon Jesus, hindi po siya na sobrang magarbo ang kanyang entrance. Na masasabi mo. Siya po ay very humble na dumating, na isinilang. Hinamak siya ng mga tao at tinakwil. Nagdana siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala natin iyo'y parusa ng Diyos sa kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. When Jesus is on the cross, dinanas na niya ang lahat ng hirap. Ininsulto na siya at sinabihan ng kung ano-ano. Ano po ang sabi niya doon? Forgive them, for they do not know what they are doing. Kaya po ba natin gawin iyon? Kaya po ba natin sabihin iyon? Hindi po basta-basta ang paghihirap niya. Lalong-lalo na nung siya po ay pinako. Before pa man, siya po ay nilatigo. At yung latigo na yun, hindi yung basta-basta. Kasi pagkaganon mo, pagkatanggal ang laman, makikita na. Kaya nga, walang nagnanais talaga na mapako sa krus ng panahong iyon. Grabing kaparusahan iyon. At ibinibigay lang iyon sa mga grabe din na mga kriminal, yung malala na. Kaya, tapos, even all through that, you see, Jesus said, forgive them. For they do not know what they are doing. The crucifixion of Jesus Christ, love and justice is displayed in the crucifixion of our Lord Jesus. Kasi, nagbigay na ng standard ang Diyos. Nagbigay na rin siya ng, alam niyo yung, kapag nilabag mo itong batas na ito, di ba merong kalakip na kaparusahan? At nagbigay na din yun. The wage of sin is death. Kaya hindi po tayo pwede na basta-basta lang na patawarin. Kasi meron talagang bayad. At hindi pwede na balawalain ng Diyos iyon. Hindi niya pwedeng baliin ang kanyang salita. Pero mahal tayo ng Diyos, kagaya ng sinabi ng John 3:16 na sobrang-sobrang favorite ng lahat.
So, papaano na mag-fulfill the requirements? Na maipapakita ang pagmamahal niya, na hindi rin naman niya na mababali ang salita niya. Through the crucifixion of our Lord Jesus. Na fulfill ang kabayaran ng kasalanan, the death. At naipakita ang pagmamahal ng Diyos. That in the blood of Jesus, we are cleansed. Tayo po ay napatawad sa ating kasalanan. At tayo po ay meron ng salvation. Kaya nga, kung sino man, maging mga anghel o kung sino mang tao ang magsasabi ng iba sa magandang balitang ito, wag po natin na basta-basta paniniwalaan. Kagaya po ng Galatians, sabi po dito, kaya nga, ang salita po ng Diyos, nandito na lahat. Even the warnings, binigay na niya lahat. In Galatians chapter 1, verse 8, ang sabi po dito, subalit, kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sinumang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. Even Satan disguises himself as an angel of light. Ito ay mababasa sa 2 Corinthians. Last verse ko na po ito. Huwag po kayo mag-alala. 2 Corinthians chapter 11, verse 13. Simulan po natin ang 12. At patuloy kong gagawin ang ginagawa ko ngayon upang mawalan ng batayan ang pagmamalaki ng iba na ang paglilingkod nila ay tulad ng aming ginagawa. 13. Ang mga iyan ay mga huwad na apostol, madadayang manggagawa at nagpapanggap na mga apostol ni Kristo. Hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Even Satan himself. He will deceive. Kaya nga po, pag hindi po natin buklatin ang ating Biblia, pag tayo po ay patuloy na makikinig at makikinig at makikinig lang, nang hindi man lang natin sinusuri kung totoo o tama ang sinasambit ng isang nagpapahayag, then that is on you. Wala na pong kasalanan ng kung sino man. You have your Bible. You have the resources. Kung wala ka ng Biblia, meron namang madadownload. You have your cellphone. Alam ko, lahat meron ng cellphone ngayon. Kaya kung magkukulang pa, atin na po iyon. Kaya po sa pagkakataon na ito, patuloy po tayo na manalangin. Magpasalamat po tayo sa salita ng Diyos na inihayag, sa patuloy na pagpapaalala niya sa atin. At ganoon na din, sa pagkakataong ito, let us repent. Para sa mga bagay na nagagawa natin na kinasusuklaman ng Diyos. Mga bawat pagkakataon na tayo tumataliwas sa kalooban niya. Sa bawat pagkakataon tayo nagmamayabang na hindi na tayo dumedepende sa Kanya kasi mga kaisipang kaya at kaya natin ito lahat gawin. Let's go in the name of Jesus 3 times and let us pray. Jesus, Jesus, Jesus.
Ama naming banal, ikaw na dakila sa lahat, makapangyarihan sa lahat, nag-iisang tunay na Diyos. Ama, tunay nga na patuloy kami na nagpapasalamat, Father God, sa pagkakataon na ito. Ama, sa patuloy na papaalala sa amin, maraming salamat sa iyong mga salita. Tunay nga, Ama, patawarin mo po nawa kami, Father God, sa bawat pagkakataon na kami, Ama, ay nakikiisa sa mga gawain, Father God, Ama, na tunay nga na kinasusuklaman mo. Ama, patawarin mo po nawa kami sa bawat pagkakataon, Father God, Ama, na tunay nga na kami nakakagawa, nakakapagsabi at nakakapag-isip ng mga bagay na hindi mo kinalulugdan at taliwas sa kalooban mo. Ama, patawarin mo po nawa kami, Father God, sa lahat ng mga pagmamayabang namin, Father God, Ama, for depending on ourselves, at maging gano'n na din sa aming mga sariling kakayahan, sa aming mga sariling katalinuhan. Ama, patawarin mo po nawa kami, Father God. Jesus, Ama, tunay nga, Father God, patuloy mo na kahabagan ng bawat isa. At tunay nga, Father God, reveal yourself, Father God, to those who earnestly wants to know you, Father God. At tunay nga na patuloy mo na iparanas, Father God, Ama, ang iyong habag sa bawat isa na tunay nga na napatuloy, Father God, na sumusunod, patuloy na nagpapakumbaba at kinikilala ka, Father God, Ama. Tunay nga, patuloy na ikaw ang manguna at kumilos sa aming mga buhay, at patuloy, Father God, na bigyan mo ng kalakasan ang bawat isa, lalong-lalo na sa mga kapatiran namin na nanghihina sa pagkakataong ito. Ikaw nawa ang patuloy, Father God, na magpaalala sa kanila, at tunay nga, Ama, na magbigay sa kanila ng katatagan at kalakasan, Father God, sa pananampalatayang ito, na hanggang sa huling hininga namin, Ama, tunay nga na kami ay makapanatili, Father God, sa iyong kalooban, at tunay nga na makapanatili, Father God, Jesus, sa iyong liwanag. Ito'y aming samot-samot dalangin sa pinakamataas na pangalan at makapangyarihan sa lahat, ang pangalan ni Jesus. Amen.